participation mo dito sa White Party na to? First of all, support. 100% support sa event. Kaya po ako nandito. And of course, kumusta ka ngayon, Ron? Okay naman ako. I mean, marami naman nagtanong na sa akin kung kamusta na ako. And I'm doing good, I'm doing fine. Busy po ako sa trabaho ngayon. Sunod-sunod yung ginagawa nating proyekto po ngayon. Have you moved on from the incident? Of course. Oo naman. Kumbaga sa akin, wala na yun. Tapos na eh. So wala na tayong magagawa doon. So tulad nga ng sinasabi ko, I just need to accept it and embrace the situation and para tuloy-tuloy lang. Ron, what have you learned from the incident? So sobrang dami. I mean, marami ako realization lately. Pero one thing lang na talagang tumatak sa akin is minsan kailangan natin kontrolin talaga yung emosyon natin. I mean, yung pakiramdam din natin, kailangan din natin maniwala dun sa guts na parang yung kutob na pag hindi siya maganda, so it's better not to do it next time. May galit pa sa puso mo, Ron? Galit sa puso? Siguro wala naman akong galit, even though sa gumawa sa akin nun. Kahit before, wala kang naramdaman galit? Siguro that's the thing, kaya naka-move on ako na mabilis or mas naging masaya ako is hindi na ako nagtanim ng galit kung sino man yung gumawa sa akin nun or kung sino man yung mga involved sa pangyayari na yon. Pinatawad ko na sila actually, pero like katulad nga ng sinabi ko and may management as well, syempre manager ko si Sir Brian, na we're still looking for the justice that we want, hindi lang para sa akin, para sa lahat ng biktima at para dun sa mga, para wala na silang mabiktima sa mga susunod na panahon. Kumusta si Sylvia, si Pinky Mother? Kumusta ang katrabaho? Ay nako, very masaya kami sa set and very gaan niya ka-work. Siyempre nung una, sobrang nahihiya din ako. Kung napanood niyo naman yung role ko doon, nung una sobrang nahihiya ako, pero once na nagkausap kami before kami gumawa ng mga scenes namin, so parang parang tita ko lang si Tita Sylvia. Doon ba sa set may nagbibiro-biro sa iyo o wala naman? Kumusta? Wala naman. Peaceful naman yung set. I mean, wala naman ako naririnig ng mga chismis or small talks. Okay naman. At meron kang pelikula na rin kasunod na ginawa with Calvin Miranda, di ba? Parang ang dami mong araw projects, sabi ni Sir Brian. Thank you Lord, thank God. Yun lang po yung masasabi ko. Yes, gumawa ako ng pelikula kasama ko si Kelvin. Ginawa namin to sa Nueva Ecija at ipapalabas to I think sa mga schools. Hindi ko lang alam kung kailan siya ipapalabas siya, pero we did the film. At binigyan ka raw ng payo ni Sir Brian na kung gagawin mo man, dapat huwag sa ibang lugar. Dapat sa sarili mong bahay. Totoo ba? Actually, inside talks na lang namin yan. Biro-biroan na lang. Actually, hindi na namin napag-uusapan, pero nung mga una talagang hindi naman niya ako pinagalitan as may manager din. So, siyempre, Sir Brian, parang tatay ko na yan. Umisip na kami agad ng solusyon kung ano ba yung pwede namin gawin. And wala na. Let's move forward, move on na kami, and let's get back to work. Ron, walang kaso? Wala nang nagiging kaso? Actually po, hanggang ngayon, meron pa rin kaming ginagawang legalities na hindi pa namin pwede masabi lahat. And soon, malalaman nyo po pagka nakuha na natin yung justice na gusto natin. Ay, yung mga Bang nagsampa ng kaso or lahat kayo mga... Isa na po ako and may mga kakilala ko na biktima din. Mga friends din sila. Yung iba, more than 5 na po kami. Nagkakatsikahan pa kayo ni Andre sa set? Kumusta? Napag-uusapan niyo ba? Hindi kami nagkasabay ni Andre sa taping. And actually, nung in-interview kami ni Tito Boy, nakilala ko si Andre, doon ko lang siya nakilala. And hindi ko alam na victim din pala siya. So doon lang kami nagkausap, personal. Kinamusta ko rin siya kung how's everything. Kumbaga, syempre, baka hindi siya sanay. Kasi alam ko, baguhan si Andre. Pero, nagkausap naman kami personal. Pero nagulat ka ba na ang daming victim na 50? Opo, sobra. Sabi ko nga, akala ko ako lang eh. Pero nung time na parang sabi ko, bakit pare-parehas? Bakit pare-parehas kami na nasa industriya? Same girl, same place. Sabi ko, yun nga. Hindi to normal na gawain. It's a syndicate. Ano mo narinig na lalabas ito? Alin po? Yung scandal, kailan mo narinig? Siguro po last year. Last year, yeah. May nagsabi na sa amin na
ginawa na agad ang paraan ng management yon. So tinignan talaga nila kung ako ba talaga yun. Then yeah, I-confirm it na ako yung nandun sa video na yun. May extortion ba talaga niya? Nung una. Like, they're selling the video for, I think, mga 50,000 may get, ganyan. Then, other than that, hindi ko na po alam kung ano naging usapan ng manager ko or kung sino man yung mga tao na yun. Hindi ko na po pinakailaman yung bagay na yun. Natatakot ka na ba sa mga babaeng may tattoo? Ano ba, sorry? Natatakot ka na sa babaeng maraming tattoo? Actually, hindi naman. Wala namang trauma. Wala naman akong trauma pagdating sa... Siguro yung trauma ko na lang is yung pupunta ako sa isang lugar na, I mean, hindi ko alam. In-invite lang ako or kahit na sino, babae man, lalaki, kaibigan. Yun ang rule ko ngayon. Ayoko pumunta sa mga condo, sa ibang bahay, or kahit sa lugar na alam ko hindi ako safe. If you wanna see me, sa bahay ko, pag personal, yes, bahay ko. Then, sa public, yun lang. Pero mas marami bang babaeng parang nagpaparamdam sa iyo ngayon? Parang bet ka nila? Naramdaman mo ba yun? Hindi ko po alam, pero I think so po. Meron naman. Meron po. Yes. Sa tigis? Madami po. Sobra. Kasi, So, bilang ambassador ng nitong, kayong mga mentor talents, mga ambassadors nga nitong Vibe Party na Pride, paano ka sinuportahan din ng LGBT community at saka paano ka rin sumusuporta sa kanila? siguro po, yung support na nakuha ko from the community is mas marami yung good, mas marami yung better po kaysa dun sa mga, syempre yung mga comments, mga bad comments na nababasa ko. Puro trolls naman yan puro, alam mo yun, puro dami accounts. Like, kaya rin ako nandito sa White Party to show my support for the community, for the whole community, for the LGBTQIA+ community, for the allies. Kasi syempre, like, since nung nag-start ako, sila na yung nandyan for me. Like, 80% of my fan base are from the community. So, I think itong party na to is marami silang kailangang i-celebrate. So ako nandito ako to support them, especially to support Mentor sa event na ginawa nila na to. And lagi ko sinasabi sa community na talagang mahal na mahal ko sila. Kundi dahil sa kanila siguro hindi ako tatagal sa industry. Ron, ba't hindi ka naniwala na, kasi di ba usually yung mga nasasakto or nagkakaroon ng ganitong issue, they just let it die, as a natural death. Pero ikaw, you chose to talk about it openly, address it, bakit gano'n? Siguro po kung sarili ko lang iisipin ko, ganun yung gagawin ko. Na parang ayanan natin yan, issue lang yan, wala rin naman yan. Pero like, katulad nga po ng sinabi ko, it's for awareness na rin. Para mabawasan na yung mga ganitong gawain. I mean, kasi hindi siya biro Okay sana to, hindi siya okay. I mean, kung like personal ko yun, I mean personal na kumalat lang yung video ko, na alam ko naman na meron akong ganun, and yung girl din as well. Pero kasi ito ibang usapan na to. So, 'di ba? How can you I cannot really imagine na magagawa 'yun ng isang babae sa aming mga lalaki. Na kahit ako like minsan hindi sumagi sa isip ko na nagagawin ko 'yun sa isang girl. Na parang iba-blackmail mo siya, tatakotin mo siya for a video or kukuhanan mo siya without permission. So ako like nag-stand ako dun sa experience ko kasi wala namang ibang gagawa nun kundi kami lang ng mga biktima So, and I hope sana patuloy kahit hanggang ngayon po, sinasabihan namin sila na ina-encourage namin sila na to talk, to file a case, formal case para like mahanap talaga namin kung sino yung mga tao sa likod na itong malaking sindikato na. How did your family take it? Full naman yung family ko, airpot ko, yung mom ko, lahat. Hindi na namin to napag-usapan. Like nung time lang na nag-boom to, nung gabi na yun, nasa family na ako. Andun na ako sa tatay ko and we're doing a session na that night. So, sabi ng tatay ko lang sa akin na mag-ingat na lang ako next time. And alam naman ng tatay ko kung gaano ako strong. So, yun, nakaalalay naman sila sa akin. Ano nga pala kay Ron this year? Mga project? Wala pa po, hindi ko pa po alam yung mga future plans. Pero like, sabi ko nga po, I'm so thankful and grateful kasi hindi pa ako nawawalan ng work ngayon. Like, dami ko pong tapings ngayon, may teleserye po ako, nag-guest din ako sa Wish Ko Lang, showing ko yun ngayong Sabado. Then, sa events naman po, I have a lot of events na kumukuha sa akin. And kung may aabangan po sa akin, ano naman ako, super active naman ako sa social media ngayon. I handle my own social media. So ako po lahat ang nagpo-post or nakakaisip ng kung ano mang ginagawa ko sa social media.
all the postings. So yun, dun po. Abangan nyo na lang po kung ano po yung mga susunod. Tanong mo nga kanina, ano, di ba, ni Janice, nakatulong ba sa iyo sa tingin mo yung scandal, in a way? Mas dumami ba ang project? Siguro po yes. Aminado naman ako doon na siguro mas maraming nagtiwala sa atin, mas maraming tumanga po doon sa hindi po sa scandal eh. Pero kung paano tayo nag-stand out after that after the bad situation. So siguro po talaga nakatulong siya. So yun po So yung imbis na sabi. sinahin ka, nanalo ka pa. Let's take it positively po. So ganun naman po yung iniisip ko ngayon. Sa tingin mo ba makaka-apekto yan sa pagkakaroon mo ng relationship? Kailan ka ba huli nagka-girlfriend? Magti 3 years na po akong single. And hindi ko lang po alam. Siguro po, kasi nga katulad nga po ng sinasabi ko, like, ang hirap nang i-explain sa susunod na babae or sa babaeng nagtitiwala sa'yo na nasangkot ako sa rin po, I have scandal, and yung mga ganung bagay. Pero like, sa love life naman po, hindi man ako nagmamadali ngayon eh. So, kung meron, yun talaga.